Vinson? Gulat na sambit ni Calista nang makitang mukha ng lalaki nakaupo sa wheelchair. Ang kalmadong mukha niya biglang nabasag at natulala siya sa kinatatayuan at hindi makakilos. Nakaawang lang ang kanyang labi at kahit na may gustong sabihin ay walang salitang lumabas sa kanyang bibig. It was then that Frederick pulled her inside with movement as fast as lightning, hiding her from Vinson's sight. Pagkapasok sa loob ay mabilis na sinara ni Frederick ang pinto na kahit si Jerome ay nagulat sa ginawa nito. "Let me go, Mr. Harrington. I saw him. It was Vinson!" Hysterical na sigaw ni Calista at nagpumiglas para makawala sa pagkakahawak ni Frederick. Pero mahigpit siya nitong hawak habang si Jerome ay nakabantay sa pinto at baka sakaling makalabas siya. "No, calm down, Callie. Calm down." Frederick tightened his hold against her as he held Calista to sit on the sofa. "Calm down? Paano ko kakalma, kuya?" Hindi napansin ni Calista kung anong salitang lumabas sa bibig niya. Pero hinayaan niya yon upang i-distract si Frederick na napagtagumpayan naman niya dahil lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya. Kaya siya nakawala. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa pinto at malakas na hinawi si Jerome sa kabinuksan ng pinto. Pero wala na siyang taong nakita sa labis kung hindi tunog ng papasarang elevator. Gusto niya itong sundan pero muli na naman siyang nahawakan ni Frederick. "Callie, please, calm down." Nakikiusap ng tono nito. Calista stopped struggling. Umikot siya tinarap si Frederick. Napuno ng puot ang mga mata sa kato dinuro. "Alam mo, nandyan lang siya nakatira sa kabilang kwarto at alam mo kasama niya si Odelia. At sinikreto mo to sa akin?" Bumagsak ang mukha ni Frederick habang tahimik lang na nakikinig si Jerome sa argumento nilang dalawa. "Callie, hindi ko sinasadya na itago to sa'yo. Gusto ko lang humanap ng pagkakataon na sabihin sa'yong totoo." "Ha?" Calista half in anger. "Tamang pagkakataon? At kailan mangyayari yon? Alam mong matagal na ako naghihintay na bumalik siya. Hindi pa ba matagal sa'yong 5 taon? Gusto mo pa bang maghintay pa ako ulit ng 5 taon? Mabilis na umiling si Frederick at kinuwang kamay niya pero mabilis niya itong ipiniksi. "Calista, makinig ka sa kuya. Hindi siyang Vinson na kilala mo. Hindi ka niya naaalala at takot ako na baka hindi ka niya tanggapin." Natigilan si Calista. Tama bang hinala niya na hindi pa bumabalik ang hinala ni Vinson? Kaya hindi ito naghanap ng pagkakataon na puntahan siya. Muli siyang tumalikod upang lumabas at magbakasakaling maabutan pa si Vinson. Gusto niyang malaman kung tunay nga na hindi siya nito naaalala. Pero niyakap siya ni Frederick sa bewang at hindi hinayaang makalabas. "Calista, just calm down first. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ka niya naaalala dahil may ginawa sa kanya si Odelia. Wala siyang maalala ni isa. Kahit ikaw o ang mga bata." Kumigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Calista. Kung gano'n ay kailangan niya ng umpisa ng plano niya. "Ang ibig mong sabihin ay nakumpirma mo na wala siyang alaala?" Tumango si Calista. Kausap niya si Rex via video call upang pagplanuhan ang gagawin nila para maibalik ang alaala ni Vinson. "I can sneak in at the hotel they were staying at. But you are afraid. Afraid that the drugs won't work on him?" Sabad ni Dr. Laksamana. Nakaupo ito sa tabi ni Rex habang nakahilig ang ulo sa balikat ng asawa. "Huwag kang mag-alala, si. Kung wala namang sakit sa puso si Vinson ay kakayanin niya ang gamot. Would you rather lose him totally? Or would you want to take the risk and get him back?" Of course, Calista chose the latter. Kaya naman kinagabihan, hinayaan niya si Lucy na magbantay sa 3 bata dahil may mission siyang dapat gawin. Suot ang itim na jumpsuit na tago hanggang leeg. Itim na leather boots at leather belt na may nakalagay na carabiner. Para sa pag-rappelling ang mamaya, ay binaybay ni Calista ang malit at madilim na iskinita sa likod ng hotel na tinutuluyan ni Vinson. Nakatali ng mataas ang buhok niya at nakasuot ng itim na leather gloves. May maliit na pouch na naka-attach sa belt niya kung saan nakalagay ang droga at nakakabitin doon ang holster na naglalaman ng kanyang bareta. Ang maliit niyang earpiece ay nakakonekta sa satellite radio dahil yun ang komunikasyon nila ni Rex. At hindi niya dahil ang cellphone. Rex had already hacked the hotel CCTV monitor. Nang makarating sa tapat kung saan ang kwarto ni Vinson ay kinuha niyang dulo ng tali, saka kinabit yon sa kanyang belt upang simulan ng pag-akyat. Kaninang hapon ay sinetap na ito ni Rex para gagamitin niya ngayon. Maliksi at walang ingay ang bawat kilos ni Calista. Kahit na may ilang kwarto na may ilaw, hindi pa rin yan sapat para makita siya.
Her black outfit blended in the dark of the night. Sanay siya sa mga ganitong akyatan kaya sisiw lang sa kanyang 18th floor at ang makarating sa tapat ng bintana ng kwarto ni Vincent ay pigil ang hininga na sumilip siya sa loob. Mula sa liwanag ng buwan ay nakita niya mag-isa lang itong natutulog sa kama. Pasalamat siya at hinayaan itong makahawi ang kurtina. Dahan-dahan niyang kinalikot ang lock ng bintana mula sa labas at nalamang hindi yun nakalock. Sino ba naman kasi ang mag-iisip na may papasok sa 18th floor mula sa bintana? Sliding ang bintana at upang hindi magising ang natutulog ay maingat at dahan-dahan bawat kilos ni Calista. Halos pawisan na siya nang tuluyang makatungtong ang paa sa kwarto sa loob. Hindi niya inalis ang carabiner at nakakabit pa rin sa belt para sa madali ang pagtakas. She tiptoed to check the banyo kung kasama nito si Odelia sa kwarto at nang makumpirmang walang tao sa loob. At tanging si Vincent lang ang nandun ay muli siyang lumabas. Pero sa pagharap niya sa kama ay biglang nagsalitang lalaki. Pakisarado ng bintana dahil pumapasok ang hanging malamig. His voice was as cold as the wind that pierced Calista's heart. Damn it! The target is awake. Should we proceed? Mahinang tanong ni Calista kay Rex na kausap sa kabilang linya. Proceed as planned, C. We got your back in case there is some resistance. Hindi niya na sinagot ang kaibigan matapos marinig ang sagot nito dahil muling nagsalita si Vincent. Pakisarado ng bintana. Ulit na utos nito nang marinig ang malamig pero kalmadong boses ni Vincent ay napahinto sa paglalakad si Calista at nagtagpong mga mata nila ng lalaki pero siyang unang umiwas. Sinunod niyang sinabi nito at lumapit sa bintanang pinanggalingan saka isinara matapos tanggalin sa pagkakakabit ang hook. Pagkatapos ay kinuha niyang upuan na malapit sa kama at bumalik sa bintana saka doon umupot hinarap si Vincent. Dahil nahihirapang bumangon ay nanatili sa pagkakahiga si Vincent at tinaya nito ni Calista. Pero kahit hindi maliwanag na paligid ay alam niyang nakikita nito ang galit sa kanyang mata. Kahit na walang memorya mo ay kalmado ka pa rin tulad ng dati. Kahit na may ibang taong pumasok sa kwarto mo ay wala ka man lang reaksyon. Pinato niyang hita sa isa pa tuwid ang likod na kinausap to. I can't help it. Mahirap para sa akin ang tumayo't hindi ako magbubukas niyan. Kung kaya akong sarili ko ay ginawa ko na. Medyo may panunodyo sa boses na lalaki na lalong nagpainit ng ulo ni Calista. Is this guy faking his act? He speaks like he knows me at all. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nandito? Tanong niya na walang emosyon sa boses kahit nang totoo'y gusto niya na itong lapitan at yakapin. Bahagyang ngumisi si Vincent at hindi inalis sa kanyang mga mata. Not really. Pero sa tingin ko, hindi ka na dapat pumunta. Bahagyang natigilan si Calista sa sinabi nito saka tumayo at lumapit dito. Bawat hakbang niya ay kalkulado at wala pa ring emosyon sa kanyang muka. Nang makarating siya sa kamang hinihigaan ng lalaki, ay mabilis niyang tinaas ang kamay at bigla itong sinakal. Habang nakikita kita na tila walang pakialam, ay gusto talaga kitang sakalin. Pero hindi ko magawa. Ibinaba niyang kamay pero nanatili pa rin nakatitig dito na puno ng puot na may halong awang mga mata. You liar! Hindi sana ako naniwala sa'yo. Mapait na ngumiti si Vincent. Seeing how pitiful you look, I want to pity you, but I can't. Wala akong natatandaan sa nakaraan ko't hindi kita natatandaan. Hindi kita kilala. Pero kung may nakaraan man tayo at kung may malaking kasalanan akong nagawa sa'yo, ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad sa'yo. Nakagat ni Calistang pang ibabang labi dahil sumigid ang kirot sa kanyang puso sinabi nito. Pilit niyang kinalmang sarili dahil kahit na masakit ay kailangan niyang intindihin ang sitwasyon ng lalaki. Kahit na bumalik pang alaala mo, ay may harapan pa rin akong patawarin ka dahil sa ginawa mong paglabag sa pinag-usapan natin. But someone said that we are a couple and we have children. Isn't it right that you will need to forgive me and restore the time that we spent apart from each other? Calista gritted her teeth. Paano ba niya sasabihin dito na kahit na may anak sila, hindi naman sila nito kasal? Bakit hindi kayo kataming matulog ni Odelia? Pag-iiba niya ng usapan dahil nakapokus ang tingin niya kay Vincent at ngayon lang niya napansin na may bata pala itong katabi. Ang panganay niyang anak, si Gabriel Vosh. Muling tumaas ang sulok ng labi ng lalaki at nagsalita na may halong panunodyo. Bakit? Gusto mo ba kaming magkatabing matulog? Calista's face palm. Wala nang ang alaalang lalaking ito'y nakukuha pa rin natin itong magbiro. Kung ako sa'yo, miss, ay umalis ka na bago ka pa maabutan ni Odelia. Kapag nangyari yun, baka lalo mo lang akong tuluyang hindi makita kapag dinala niya kami pabalik sa Morocco. Calista gritted her teeth hard. Hindi siya papayag na mangyari yun.
dahil hindi niya na makakapayag na makaalis ng bansang lalaking mahal niya at ang anak nila. Do you have any heart conditions? Maya-maya seryosong tanong niya habang isang kamay kinuhang vial sa kanghiringgil at nilabas yon. Yumuko siya kay Vincent habang ang kamay niya abala sa paghanda ng droga. Why are you asking me that? Of course I have. Natigil ang ginagawa ni Calista at maang na napatiti kay Vincent. Isang dangkal ang agwat ng mukha nila, kaya alam niyang kitang-kita na lalaking pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. I know I have a heart conditions because when you are near me, my heart is beating so fast right now. It is palpitating. Calista's face fell, mukhang nahulog na naman siya sa biro ng lalaki, kaya bahagyang dumilim ang mukha niya. Be serious. I am here to help you regain your memories. Hindi lang yan, pati ng pamamanhid ng binti mo'y mawawala. Pero kailangan kong malaman kung may sakit ka sa puso. Mabilis na umiling si Vincent pero bago pa ito makapagsalita, ay pareho nilang narinig ang mahinang yabag sa labas ng kwarto. Kasunod doon ay ang mahinang katok at boses ni Odelia. Felix! Calista's expressions became serious. Mabilis ang tinapos ang pagkuha ng droga sa vials saka wala salisalitang tinarak yun sa leeg ni Vincent. Pagkatapos ay binaba niyang mukha at nilapat ang labi sa labi ni Vincent saka marinitong hinalikan. Nang tumayo siya ng tuwid ay kinindatan niya ito. When you get your memory back, contact me. Yun lang at tinakbo niya ng bintana at mabilis na binuksan. Saka kinuhang nakalambiting tali saka tumalon habang kinakabit ang carabiner hook. Naiwan si Vincent na may nagtatakang mukha pero isang ngiting na mayani sa labi sa hinawakan yun upang damhin ang init ng naiwang halik ng babae. Pero pagkatapos nun ay bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid at sakit ng ulo sa kapag-palpitate ng puso hanggang sa mahirapan siyang huminga. It had been 3 days since Calista went to the hotel but she still didn't hear anything from Vincent. Ang mga araw na naghihintay siya sa komunikasyon ni Vincent ay ginugol niya sa pag-obserba kay Gordon. At tulad ng hinala nila ni Lucy, hindi ito si Gordon na pinalaki niya. Instead, this could be Gabriel Vosch, ang panganay sa triplets. They have been swapped since the day they played at a family park. Kahit nag-aalala para sa kalagayan ni Gordon na nasa kanyang kamay ng ni Odelia, ay natutuwa pa rin si Calista dahil magkasama na mag-ama at alam niyang hindi ito pababayaan ni Vincent. Samantalang si Gabriel, hindi ikaw si Gordon, hindi ba? Malumanin na tanong niya sa bata. Nasa labas sila ngayon at naglalakad-lakad dahil gusto niya itong kausapin ng masinsinan. Yumuko ang bata na ngayon na hindi alam ni Calista kung anong itatawag niya. Kaya naman inaya niya itong umupo sa isang bench para makapag-usap sila ng maayos. Dinala niyang bata sa parke kung saan sila unang nagkita. Mom, please don't send me back to my parents. I love my dad but I hate my mom. She always mistreats me. I don't like her. Naantig ang puso ni Calista sa sinabi ng bata. Kung ito nga si Gabriel, ang panganay niya ay alam niya na yung tinutukoy nitong mommy ay si Odelia. Paano kung maranasan din ni Gordon ang naranasan ng panganay niya? Bilang isang ina ay ayaw niya saktan ng ibang taong anak niya. She reached for his hair and ruffled it, making the boy scrunch his face. I don't like my hair being messy. Nakangusong sabi nito. Ginitaan lang ito ni Calista sa kaniyakap ng mahigpit. It has been 5 years and finally she is with her eldest. What is your name? Tanong niya habang ang palad ay humaplo sa likuran nito. Ollie? Tumaas ang sulok ng kanyang labi. That woman even used her name to name her child, ha? Is it okay if I call you Gabriel? I have a missing son whose name is Gabriel. Kasing edad mo siya, Nina Gordon at Gianna. Gabriel? Lumingon sa kanyang bata. Then is it okay if I call you mommy? His innocent face made Calista's heart itch. Tumango siya saka hindi napigilang maging emotional. You can call me that because I am your mommy. I am your real mommy, Gabriel. Po? Naguguluhang tanong sa kanya ng bata. Hindi alam ni Calista kung maintindihan siya ni Gabriel pero ipiniliwanag niya rin ang nangyari kung bakit napahiwalay ito sa kanila 5 taon na nakakaraan. Ngayon nandito ka na sa piling ni mommy. Hindi na kita ulit ibibigay sa Odelia na yon. Pero paano po si Gordon at saka si Daddy? Hindi niyo po ba sila babawiin? Odelia will treat them badly too. Ayaw ko pong saktan sila ni Odelia na yon. Huwag ka mag-alala dahil ililigtas natin sila. Hindi magtatagal at magsasama-sama na rin tayong lahat, okay? Calista said, her voice full of reassurance.
Tumango ang bata sa kamalawak na ngumiti sa kanya at muli itong niyakap ni Calista. She will make sure no one can take this child away from her anymore. Felix, mabuti naman at sa wakas ay gising ka na. Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos na bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Odelia nang maabutan itong nangingisay 3 araw nang nakakalipas. Dahil takot siyang dalhin ito sa ospital at baka makita ni Calista, ay kaagad niyang tinawagan ng kilalang doktor para pupuntahin sa hotel na tinutuluyan nila upang tingnan si Vinson. Ang sabi ng doktor ay nagkaroon ng komplikasyon sa puso nito, kaya ito nangisay at kailangan itong dalhin sa ospital para sa further test. Lalo na't baka naapektuhan ang isip nito pero hindi pumayag si Odelia. Alam niyang matapang si Vinson, kaya hindi ito basta-bastang sumusuko sa simpleng sakit, kaya pinalagyan niya na lang ito ng swero sa hotel at humingi ng reseta sa doktor. At 3 araw ngang lumipas ay sakalang ito nagising. Hindi alam ni Odelia pero nang tumingin sa kanya si Vinson ay tila puno yun ng galit at puot, pero dahil kaagad nitong iniwas ang mata ay hindi niya na nakita kung anong reaksyon nito. Ayos lang ako. Kinuha nitong mineral bottle na nakapatong sa mesa pero dahil 3 araw itong tulog ay tila wala itong lakas na buksan ng tubig. Kaya kagad na lumapit si Odelia. Tulungan na kita. Tinangka niyang kunin ang tubig dito para tulungan itong buksan pero iniwas ni Vinson ng kamay na may hawak na bote. Kaya ko na. Pilit ng lalaking buksan ng tubig at nang magtagumpay ito. Ay, kagad tong nilagok ang tubig at halos maubos itong laman ng mineral water. Felix! Sa pagkataranta na baka mabigla ang tiyan ito'y muntik nang madulas si Odelia sa pagtawag kay Vinson. Mabutit na pigilan niya sarili. Lihim naman na tumaas ang sulok ng labi ni Felix nang marinig si Odelia. I am tired. Iwanan mo muna kami ni Ollie dito. Dahil sa matagal na hindi nakapagsalita ay namamaos ang boses ng lalaki. Kahit na ayaw iwan ni Odelia ang mag-ama, ay nagpupuyos sa loob ang lumabas ng kwartong lalaki. 5 taon siyang nagtitiis kay Vinson. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin maibaling sa kanyang atensyon nito? Nang bumalik siya sa kwarto ay naabutan niyang tumutunog ang phone niya at nang makitang tauhan, ay inutusan upang mag-imbestigat kagad yung sinagot. What's the news? Agad na tanong niya. Miss Odelia, positive. The child you think is Ollie is not. Instead, he is called Gabriel, the second son of Calista's triplets. Nagkapalit silang dalawa ni Ollie nung naglalaro sila ng saranggola sa family park na una niyang pinuntahan nung unang labas ni Mr. Felix. What? Hindi makapaniwala sa narinig si Odelia. Calista's really fertile, ha? Giving birth to triplets while she couldn't even get past the barrier. Nihawak ng kamay, hindi niya magawa kay Vinson. Kaya pala pakiramdam niya ibang bata si Ollie. Dahil hindi nga naman niya itsura ito ng anak. Hindi man nagbagong itsura nito, pero ang kilos at pag-uugali nito'y nag-iba. Pero bakit hindi nag-ibang trato ni Vinson sa bata? Was he pretending not to know? Or baka may alam na ito? Bumalik na kayang alaala nito? Hindi to pwedeng mangyari. Kung mangyari yun, mas mabuti pang tapusin niya ng lahat kaysa mapapunta pang dalawa kay Calista.